po. Maganda rin yung pagpapatakbo at saka yung improvement ng ating paaralan. Dumadami rin yung population kahit dito sa remote area ay nakakapag-aral naman din na maayos at payapa ang ating mga kabataan. Okay, simula noong 2000, nung bago pa tayo nagbalik galing sa all-out war, tumatak na ito, tumakbo ng 200. At ito ay pataas, umabot na ngayon ng 253. So, umi-increase ng pakunti-kunti sa kadahilanan ding marami rin mga nearest school, complete elementary school dito sa ating barangay. Ako po ay nag-start na officially na designated as school head ng ating paaralan ito na Balot Elementary School since school year 2014 up to this school year po. Alhamdulillah, napakagandang tanong. Simula po noong 2014 pa 2011, ako ay nanilbihan bilang volunteer teacher ng paaralan ito. It was almost 4 years. So, ako ay, nung nag-retire na po ang aking principal na year 2014 at ako ay naitalaga bilang school head nitong paaralan. Ako po ay nagpatuloy at nagsikap sa kadahilanan kabago-bago lang din ng paaralan ito. Galing din tayo sa all-out war. Ito ay pinagsumikapan namin, pati yung mga school officials ng paaralan ito sa panguna ni Honorable Dato Abdul Ghani Masangkay. Sa ating barangay din, nagsumikap at nagtulungan ang mga teachers pati ang community leaders na itaguyod at improve itong paaralan. At marami na rin tayong nagawa dito. Nagsimula ito ng walang-wala ang paaralan ito. Nagbayanihan, sa katunayan, nagbayanihan tayo. Tayo ng mga ilang talong classroom dyan na pinagtulungan ng aking nanay noon na naging at tatay na naging barangay captain din ng barangay na ito. So, nagtulungan ng mga PTA hanggang sa nagkaroon ng MOE maintenance para lang ito. Yun na rin yung naging daloy ng takbo at naging budget na pinapupunan ng budget o source of income ng pagpapatakot, pagpapalago ng paaralan ito. Marami ng mga school facilities na kailangan dito. So, naglagay na rin tayo dito ng mga kung ano yung mga priority na kailangan talaga ng mga bata. Lagay rin ng mga school facilities, mga was in school, pati yung mga pangangailangan nila na sa pang-araw-araw ng pagpasok sa paaralan. Paaralan ito ay nagsimula po noong 2017, kung hindi nagkakamali, na tumatanggap ito ng 7,500 a month. At naglaki ito noong 2019, naging 19,000 po. At sa pag-upo ng ating BARM ngayon, government, alhamdulillah, mas lalo pang tumaas, naging 29,337 centavos. Yes, centavos. Alhamdulillah, dahil yung ramdam po namin yung malasakit at yung tulong at yung improvement sa kahit dito sa kauli-ulihang sulok ng ating lungsod dito sa remote area. Nararamdaman po namin na hindi naiiwan yung nandito sa pulo. Minsan nga maraming pumapasok na dito, sinasabi din nila na may mga school pala dito sa remote area na ganito. Yun na nga din yung akala din siguro noon, yung mga maling napapaabot sa kanila na galing din tayo sa digmaan. Akala nila wala na siguro mga schools dito sa remote area na nagpapatuloy, nagsisikap pa rin para talagang maibigay or maibsan yung pangangailangan in terms of education sa ating mga kabataan. Ang Bangsamoro po, government ay ang ating, especially ang BARM region, si Sir Minister, talagang umabot dito sa baba yung kanilang tulong. Simula nung nakita nila yung mga, marami rin kasi pumapasok dito sa school na mga nag-a-assess, nag-monitor kung kumusta na ang paaralan. So, nakita rin siguro nila kung ano yung lagay
ibibigay dito sa baba. At yung sa tulong din ng mga officials natin sa taas, sa region, sa barn, pinagtutulungan nila kung ano yung magandang gagawin o magandang solusyon sa mga dapat na kinakailangan ng ating mga kabataan at mga guro at dito rin sa ating malaking tulong po yung MOE kasi dyan din talaga naiibsan yung pangangailangan ng paaralan, especially yung mga bata, makapag-aral po ng payapa at yung mga magulang din natin nagkakaroon sila ng lakas ng loob na yung nagsusumikap pa rin na papasukin ng mga anak natin dahil po yung sa MOE po dito sa ating paaralan ay hindi naman natin masasabing mabibigay na natin ang lahat pero nai-utilize po natin yun dito sa ating mga anak sa paaralan. Sa katunayan ngayong graduation pang 2 years na zero payment dito, no collection policy po. Dahil po gusto namin iparamdam sa kanila, hindi man natin mabigay yung mga mas lalo pa nilang pangangailangan o may mga matataas o marami pang pangangailangan pero yung sa simpleng paraan na mapaaral sila ng libre, matutulungan po yun. Napakalaking halaga at napakalaking bagay para sa mga. Okay, sa ngayon ang ating partially enrollment na lang ay tumatak na yung ating, yung sa boys o sa kalalakihan, umabot na tayo ng nasa 105 pero yan yung una nating na-register. Meron pa po kami hindi na-update bago lang pumasok na 5. At saka yung sa babae din, 105 din, meron din yan nadagdag na 7. So, ang kabuuan po ng ating enrollment dito, enrollees dito sa paaralan every year ay pumapatak na nasa 230 o 255 po. Sa mga magulang po namin, kasi nagsimula na rin kami mag school mapping, child mapping. Yun yung target natin na isa sa programa ng paaralan na naaayon din sa office sa taas na hanapin kung sino pa yung mga hindi pa pumapasok, alamin natin kung ilan. At saka yung sumusuporta tayo sa napaka strong na hikain or yung mga strong na advocacy ng ating region na wala dapat maiwan ng mga kabataan na pumapasok. Sa mga magulang po namin, kami ay nakikiusap sa inyo at nananawagan na paaralin at papasukin ang inyong mga anak. Sa ngayon, madali lang po i-access ang paaralan. Pumasok lang sila, mag-aral upang mahubog ang kanilang kaalaman at upang maihanda din sila sa pagiging maging mabuting mga kabataan o tao sa ating lipunan. So kami po ay 100% na gagawin ang aming kaya, inshallah, upang maibsan at upang maibigay yung mga kailangan na hinahanap natin quality of education sa ating mga anak. So, sa ating pagiging partnership na community in school, alam naman din natin yung takbo natin, maganda ang takbo ng ating paaralan. When it comes sa kailangan kayo, yung participation ninyo, lagi kayong nandyan. So, alhamdulillah. So, kung mayroon pa mang hindi pumapasok, yun na, mas maganda po na pumasok na sila at paaralin na natin ang ating mga anak para rin sa kanilang magandang kinabukasan.